Okay, so dito sa ating cellphone, download po lang po natin yung UNV link sa Play Store at kung sa iOS naman sa App Store. Search lang po natin UNV link. So dito sa UNV link, kailangan po natin mag-sign up gamit ng ating email address. Then sundin lang po natin yung instruction. Tapos after nyo po mag-sign up, sign in po tayo dito sa application. Then tap po natin yung plus button. Tapos scan po natin yung QR code. Ayan. So, after po natin ma-scan, tap lang po natin yung add device. Then next, tap po natin yung Wi-Fi connection. So itong camera, pwede po siya sa wired. Pwede po natin i-connect sa ating local area network or LAN. Pero ngayon, gagamitin po natin yung Wi-Fi connection. Tapos, tap ready to connect. Then 2.4 GHz po ang kanyang Wi-Fi. Kung hindi po lumabas dito automatic, tap nyo lang po itong arrow. Then piliin po natin yung Wi-Fi natin. Then type nyo po yung password nyo. After nyan, tap po natin yung connect automatically. Then wait lang po natin yung camera na magsalita. Sasalita po yan. So wait lang po natin. Sasabihin yan. Napakasosyal ng kanyang boses. Connecting network. Please wait. Network connected. Adding the device to cloud. The device has been added to cloud. Okay, so after natin marinig yung boses na yon, so rename po natin to. UHO Indoor. Lagyan natin ng indoor kasi para hindi ako malito. Meron kasi naka-install sa labas. Then tap OK. Then tap OK ulit. So ito na siya, UHO P1 Indoor. So tap natin yung camera. Sorry. Yan. So, ang ginagandahan sa camera ito kasi pwede mo siyang i-tilt sa pinakababa niya. Yan, no? Yan. So, ngayon, move natin dito sa taas. Yan. Ito ako na live recording. Okay. So, set natin yung mga importante. Una, yung time format. Punta tayo dito sa OSD. So, since pag pumunta tayo dito sa time, automatic configure naman siya yung UTC 8. Tapos, punta tayo doon sa OSD. Then, time format, sama natin yung minutes at seconds para nakikita natin. Then, yung full month. Okay, next. Next yung storage. Pag first time mo itong install, makikita mo dito yung abnormal. Ito kasi normal dahil na-format na. Abnormal siya. Gagawin natin, format natin, tap natin yung format. Tapos magre-reboot or magre-restart yung camera ng 1 to 2 minutes. So, wait lang po natin yon. Then, pag okay na, balik tayo dito sa SD card. Tapos, meron tayo ditong recording type. Meron tayong event and meron tayong scheduled. Yung event recording, pag merong pangyayari lang, doon sa CCTV camera natin, let's say may pumasok na tao, may dumaang tao, doon lang siya magre-record. So, ang advantage nun, makakapag-save tayo ng storage. So, konti lang yung consumption niya doon sa storage natin. Ang disadvantage, hindi natin alam yung mga before. Kasi kung ano lang yung nangyari, yun lang yung ang re-record niya. So, sa scheduled naman, ito yung continuous recording natin. 24/7 recording siya. Ang disadvantage nito, madaling mapuno. Pero, meron ka namang record 24 hours. So, pag pumunta tayo dito sa recording schedule, naka-highlight naman lahat ng oras. From midnight to 24 hours format kasi ito. So, Monday to Sunday, naka 24/7 recording siya. So, depende lang kung ano ang gusto natin na set up dito or recording. Bahala na kayo kung scheduled or event. Tapos, set lang natin sa mainstream para ang re-record niya yung actual resolution ng camera. At by the way pala, ang pinagandahan din sa event, kasi ang i-review mo lang yung may pangyayari. Diba?
So, anyway, bahala na kayo kung anong gusto nyo piliin, recording or event, kung ano mas convenient sa inyo. Yung microphone, pwede po natin enhance yung input niya, pwede natin gawing 60 or 77, 70. Yan. So, pwede natin enhance output volume, alarm volume, okay na siya. Tapos, punta tayo sa image. Later, i-explain ko kung ano yung function nitong smart illumination. So, ngayon, yung white light lang. Yung white light, pag madilim yung environment ng camera, automatic mag-activate yung LED light para colored yung kanyang capture. Then, enable natin yung WDR. Yung WDR, pag medyo exposed siya sa labas or pag nalagay mo siya sa labas. Ang kinagandahan dito kasi pag medyo nasisilaw siya, mag-a-adjust yung settings ng camera para makapture niya pa rin ng malinaw yung pinaglagyan mo ng CCTV o kung saan siya nakatutok. So, yun ang purpose ng WDR or White Dynamic Range. So, later, isa-isay natin yan. Ngayon, fast face lang tayo kasi ang purpose natin makonect lang itong camera at magamit natin agad. So, yan, wait natin. Ayan, no? So, pwede natin siya magamit. So, para ma-move natin, tap mo lang yung PTZ and then, bala ka na kung paano mo siya set. Ngayon, kung gusto mo mag-screenshot, ito yung sinasabi ko na resolution. Pag medium, medyo degraded yung quality, pero mababa yung sa streaming pala to. Pag medyo mahina yung internet mo, pwede mong set sa medium para nakikita mo pa rin, access mo pa rin yung camera. Pero pag naka-fiber ka, ayan, so okay lang naman yung high para yung actual resolution yung makita mo dito sa live stream. So, pag mag-screenshot ka, tap mo lang yung snapshot. And then, view. Ayan. Tapos, kung gusto mo siya i-save sa gallery mo sa phone or gusto mo siya i-share sa iba, tap mo lang yung download button, then hit OK. Exported mo yun sa gallery. Tapos, kung gusto mo mag-record ng video, ito. Click mo yung record. Record. And then, start recording. Then, stop. You save. Stop natin. Ayan. So, meron automatic recorded yung audio niya ng camera. Okay? Tapos, paano mag-review? Tap and tap lang natin yung PTZ. Punta tayo sa playback. So, yung may color dito na red, yan yung may record. So, halimbawa, may pangyayari. Diba, sabi ko, i-connect lang. Madami na akong sinasabi dito. Sabihin natin, may pangyayari, may event. Ayan. So, pwede mong zoom, pwede mong pwede yung dalawang daliri. Ayan. So, halimbawa, yung pangyayari ganito. Point mo lang doon sa oras and then hit record. Ayan. So, wait lang natin matapos or hanggang kailan yung end ng video or yung pangyayari para makunan mismo dito sa cellphone. Ma-download mo siya. So, yun yung pag-review natin. Pero pwede natin siya i-connect sa NVR. Mas madali sa amin. Pero later na. So, ito yung pinakamadali paano mo siya i-review at paano mo kunin yung footage ng iyong camera. Then, stop record. Then, balik tayo dun sa home. Punta tayo ng album. Then, makikita natin dito sa video na yung ating ito na yung, ayun na yung kinapture natin kanina. So, yun lang muna sa ngayon. Later, isa-isay natin yung mga features dito, yung sa alarm detection, yung iba pang functionalities para ma-maximize natin yung features ng camera nito. So, okay. Maraming salamat sa panonood. Natapos ito yung video. I hope na meron tayong natutunan. At when you purchase this camera, meron na kayong guide paano siya i-activate. At kung meron kayong katanungan during your purchase, feel free to message us on our page para matulungan namin kayo at mabigyan namin kayo ng tamang instruction doon sa mga kailangan nyo. Okay, so maraming salamat and see you on my next video.